Noong Hulyo, ibinenta na ni Pinoy ang kanyang mamahaling kotse. Ngayon taon, may poging Porsche man o wala, umarangkada ang love life ng kauna-unang bachelor president ng bansa. If I ever get a chance to go out on a date, it seems I invited the entire Filipino people to join me on that date. Yeah. And I wonder who gave them the right. Bago pa man umupo sa pwesto si Pinoy noong 2010, naging matunog ang balita tungkol sa relasyon niya kay Valenzuela Councilor Shalani Soledad na sa kasawiang palad ay hindi nauwi sa happy ending. Pagkatapos noon, naging laman din ng mga balita na nakikipag-date si Pinoy sa kanyang stylist na si Liz Uy, sa stockbroker na si Len Lopez, at sa preschool teacher na si Bunny Calica na nabandera pa sa front page ng mga dyaryo na kasama ni Pinoy sa isang hotdog reunion concert. Naging apple of the eye din di umano ng Pangulo ang Filipino-Korean TV host na si Grace Lee at maging si Isa Calzado na mariin namang itinanggi ng dalawa. Medyo nakakahiya nga. Hindi ko alam kung mahihiya. I don't know what to feel. But it's not true that we are dating. Mr. President, you are saying marami kayong ginagawa, but the perception persists, especially from, of course, your enemies, na you're not doing enough, laid back daw kayo, nobody home, and some people are even saying, sorry for the word, pero tamad daw kayo. Balik na lang natin sa kanila. Saan ang galing lahat ng nangyayaring resulta? Pinatikos din si Pinoy dahil sa mga pagbabalasan niya sa gabinete at paglalagay ng appointees na tinagurian miyembro ng KKK o kaibigan, kaklase at kabarilan. Kabilang na dito sina National Housing Authority General Manager Chito Cruz na isang kaibigan at kaklase. Kabilang din ang kontrobersyal na Land Transportation Office LTO Chief Virginia Torres na isang kabarilan. Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Jaime Jacob. On the other hand, meron din naman siyang ibang mga appointments na not based on kaibigan, kaklase at kabarilan. For example, yung kanyang mga kapartido na meron namang professional qualifications. Ito si Customs Commissioner Rufy Biason, sina Laguna Lake Development Authority General Manager Nereo Acosta, and of course, si Secretary of Trade and Transportation si Mar Rojas na Vice Presidential running mate ni Pinoy. Ang mga pinili mo daw na tao, yung mga malapit lang sa'yo, yung may trust ka, more than competence. Yung mga na-appoint kong kaibigan ko, kaklase ko, etc., nakasama ko panahon na api kami martial law. Nakita ko na kung paano sila manindigan, nakita ko kung paano na ma-resist yung temptation, nung nakaupo nanay ko, etc., etc. Sa magkakahiwalay na kaso ng pandarambong at pag-abuso sa kapangyarihan na isinampa kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nahinog ngayon taong ito ang alegasyon ukol sa pandaraya sa eleksyon. Si Nori Unas, dating Maguindanao Provincial Administrator, ang unang nag-akusa kay Arroyo ng pandaraya sa 2007 elections. Upang masiguro ang pagkapanalo, humingi di umano ng tulong si Ampatuan kay Maguindanao Election Supervisor Lintang Bedol na agad naman nagtago ng imbitahan ng COMELEC para sa investigasyon. Wherefore, considering all the foregoing, Respondent Attorney Lintang Bedol is hereby found guilty of contempt of the Commission. Nitong Hulyo, lumitaw muli si Bedol at isinangkot na rin si Arroyo sa poll fraud noong 2007. Pero hindi pa raw siya handang magsalita ng lahat ng kanyang nalalaman ukol sa kaso. Noong Nobyembre, nang kasagsagan ng mala reality teleserye sa NAIA kung papayagan bang lumipad patungong Singapore si GMA o hindi, naging matapang na tinig ng gobyerno si Department of Justice Laila de Lima na nanindigang kailangan ipatupad ang watchlist order ng DOJ laban sa mga Arroyo. Kaya kami naninindigan sa posisyon namin na kahit nakalagay doon sa TRO na supposedly effective immediately at yun naman talaga ang normal na phrase
na nakalagay sa isang TRO. Samantala, nitong mga huling buwan ng 2011, nang tuluyan ng pumutok ang kasong electoral sabotage laban kay Arroyo, naging malumanay na tinig niya ang spokesperson na si Elenita Bautista Horn. Alam naman din po nating lahat na kami po ay humihiling na mabigyan ng house arrest ang dating Pangulong Arroyo, at ito po ay dahil may mga nagsumbong na naman po sa amin na mga nasa administrasyon ngayon na meron po silang mga masamang balakin, no? Meron sila ngayong Operation Code Put the Little Girl to Sleep. Sa kabilang banda, naging maingay naman niyang tinig ang abogado ng mga Arroyo na si Attorney Ferdy Topacio na tila vendo machine ng quotable quotes tuwing haharap sa media. Basta ang kondisyon ko lang dyan meron ding magpapatanggal ng ganong bahagi ng katawan din sa administrasyon kapag sila ay bumalik. It's a bet. Lumikha rin ng ingay ngayong taon si Vice Presidente Jejomar Binay na ilang beses idineklara na most trusted at appreciated official sa mga isinagawang survey. Mas pataas pa ang trust at approval rating na nakuha niya kaysa kay Pangulong Aquino. Sa global headlines, lumikha naman ng ingay noong Mayo ang balitang pagsalakay sa kuta ng Al-Qaeda leader at founder na si Osama Bin Laden. Natiktikan sa isang compound sa Abbottabad, Pakistan, si Bin Laden na minanmana ng mga tropang Amerikano sa loob ng ilang buwan bago isinagawa ang operasyon. Patay sa sinasabing engkwentro ang kinikilalang mastermind ng 9/11 attack, ang worst terrorist attack on US soil na yumanig sa buong mundo noong 2001. Nitong Oktubre, nahuli naman at pinatay ng mga rebelde ang Libyan dictator na si Colonel Muammar Gaddafi. Hudyat ito ng pagkawakas ng 42 taon niyang diktadurya sa bansang Libya. Sa kabilang banda, dalawang magkasunod na masasayang global events ang nasaksihan ng buong mundo noong Abril ng nakaraang taon. Nakipagdiwan ang buong mundo sa mala fairy tale na pag-iisang dibdib ni na William na isang prinsipe at Kate Middleton na isang commoner sa United Kingdom. Idinaos naman ang beatification rites ng yumaong si Pope John Paul II sa Vatican City na naglukluk sa kanya bilang blessed, the last step before sainthood. Agad na binasbasan ni Pope Benedict XVI si Pope John Paul II, 6 na taon lang makalipas niyang pumanaw. Pero nitong Oktubre, nagluksa naman ang buong mundo nang pumanaw ang Apple Chief Master Innovator, Inventor at Creative Genius na si Steve Jobs dahil sa sakit na pancreatic cancer. Sa kanyang mga likha tulad ng personal computer, iPod, iPhone at iPad, walang dudang binago ni Steve Jobs ang paraan natin ng paggamit ng teknolohiya para sa entertainment at communications. Pero dito sa ating bansa, nayanig ang lahat ng tila mga planetang nagbanggaan ang tatlong sangay ng gobyerno na judicial, legislative at executive. Inimpeach ng Kongreso ang Supreme Court Chief Justice Renato Corona at ipinasa sa Senado bago matapos ang taong 2011. Si Chief Justice Corona di umano ay malapit na kaalyado ng pamilya ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Iba't ibang personalidad, may mga umepal, may mga pasaway, mga natatanging kulay at ingay na nagmarka sa atin noong taong 2011. Ngayon, kapapasok pa lang ng bagong taon, nagbabadya ng masaksihan ng taumbayan ang malaking paglilitis ni na former President turned Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, former COMELEC Chair Benjamin Abalos at Supreme Court Chief Justice Renato Corona. May lalakas pa bang pasabog para salubungin ang 2012? Pero alam mo naman, Jessica, I always say, it's better to be part of the solution than part of the problem. Happy New Year again! Salamat sa report mo, Tita Winnie. Ngayong bagong taon, siguradong magsisimula na ulit umingay ang mga tinatawag na nagpapapogi o nagpapaganda ng imaheng mga politiko, lalo na ang mga nagbabalak tumakbo sa eleksyon sa susunod na taon. Mga pangyayaring pinag-usapan naman sa 4 na sulok ng showbiz ang sunod nating babalikan dito sa State of the Nation 2011.
GMA News TV's Year-End Report. Dead on arrival na nang dalhin sa ospital ang anak ng veteranong aktor at dating senador na si Ramon Revilla Sr. Yung pera ko nawawala, di binibigay. Na span of what, 5 minutes na nandun, biglang na... Ang mga batikan sa larangan ng pagbabalita, Mike Enriquez, ang natatanging Pilipinong pinarangalan ng Best Newscaster sa Asian Television Awards. Korte iniutos na ilipat si Gloria sa veterans. Howie Severino, kinilala bilang Rotary Journalism Awards Hall of Famer. Nakatakda namang mag-convene ang Senado para sa impeachment trial sa Enero. At Cara David, nagkamit ng prestigyosong George Foster Peabody Award. Siya'y inosente sa mga paratang Pinagsanib na puwersa para sa maagang pagbabalita. Ang katotohanan, ihahatid namin sa inyo. Impormasyong magagamit sa ngalan ng serbisyong totoo. Double B sa News TV. Tuwing alas 6, kasunod ang News to Go sa alas 9. Gayuma ang sandata ng Pinoy laban sa mahinang diskarte sa babae. Effective nga ba? Meron pa kayo dyan pampagayuma? Yung tipong pag nilapitan ko agad yung babae, magugustuhan ako. Ang ikaw lang nasa isip niya. Ako lang nasa isip niya mangyayari. Pag nawala ako, mawawala din yung visa. Ay, miss, pwede mo kuha ang number mo. Ang magandang estado ng love life ni Juan dahil nga ba sa bisa ng Gayuma? I Wonder, ngayong Lunes, alas 10 ng gabi. Hi, baby. I Wonder. Mula sa Philippines' #1 news channel, isang maligayang Pasko. Christmas na. Kung sa puso nagmula, Pakibalot na ang lumpia ha pagkatapos mong haluin yung karne. Good morning, Jillian. Merry Christmas. Merry Christmas, bunso. Merry Christmas po. Mommy, pwede na po ba ako magbukas ng gift? Oo naman. Yay! Mommy, Daddy, Jillian. Teka. Anak, alam ko isa lang gift mo this year. Pero diba, napag-usapan na natin, medyo maliit lang budget natin ngayon. Diba sabi natin, mag-share tayo ng blessings? Opo, pero ano nga po pala blessings? Blessings? Tulad ngayong Pasko. May masarap tayong pagkain kahit simple lang. At higit sa lahat, buo, magkakasama at masaya ang ating pamilya. Ma, pwede po ba akong tumulong? Oo naman. Halika. Pasalamatan kay Lord. Thank you for keeping us safe and healthy. Thank you for helping us to survive this year. Thank you for this delicious meal on our table. Thank you po para kay Daddy, at saka kay Mommy, pati po kay Ate. Amen. Ingat ka, Dad. Merry Christmas! Merry Christmas po! In 2012, I'll spend more time with my kids. I will make better decisions. I will call my friends more often. Kremtop wants to know, what will you change for the better? Kremtop, the creamier, the better. I will save 20% of my paycheck. I will listen to her more often. I will inspire others to exercise. Kremtop wants to know, what will you change for the better? Kremtop, the creamier, the better. The new me is by Myra 400E. It's the beauty antioxidant na walang tigil mag-repair at mag-renew ng damaged cells mula araw hanggang gabi to give lasting beauty from within. Now, I can make beauty last with Myra 400E. 5 paraan para sa ligtas na pagdiriwang. Magdiwang ng ligtas kasama ang pamilya. Magpaingay gamit ang ibang paraan. Magsimula ng maayos na buhay sa bagong taon. Makisaya sa ibang paraan.
Makilahok sa Community Fireworks Display. Appear, aksyon, paputok, injury reduction mula sa inyong DOH. Di ka makaarangkada sa laro pag may non-stop na ubo. Kung uminom ka ng gamot pero imbis na tumigil, lalo ka pang inuubo. Ipreno na yan. Magtusiran. May dextrometorphan. Kinakalma ang cough center. Kaya quick ang bisa at long-lasting ang ginawa. Preno sa non-stop na ubo. Tusiran. Kulang pa. Oh, Sean, anong ginagawa mo? Binibilang ko lang savings ko, Mami. Kulang pa eh. Bakit? May bala ka bang bilhin? Bag. Bag? Baka bibili lang natin yung bag mo? Iba pa po to. Kasi, Christmas na eh. Bago pa yung bag mo eh. So, na lang. Thank you, Mami. Bili na po kayo. Hot dog for sale. Nabili mo na ba yung bag mo? Yes, Mami. Happy ka naman. Opo. Merry Christmas, Mami. Ano to? Oh. Thank you. Sweet naman ang baby ko. Hindi rin siyempre mawawala sa mga pinag-usapan sa nagdaang taon ang buhay ng mga artista sa pelikula at telebisyon. Lalo na't sabi nga nila, ang showbiz parang politika, habang ang politika naman nagpapaka-showbiz. Pero Isa, noong taong 2011, may mga artista rin na nasangkot sa krimen at iba pang mga kaso, hindi ba? Tama ka dyan, Jessica. Maihahalin tulad daw sa 2 maskara ng teatro ang mga pangyayari sa showbiz nitong nakalipas na taong 2011. Magkahalong saya at lungkot kasi ang naging laman ng mga balita tungkol sa mga artista. Bye-bye. Malungkot na trahedya ang ipinagluksa ng pamilya Revilla. Nang madatna noong October 28 ng mga otoridad ang duguang bangkay ni Ramjen Revilla. Dead on arrival na nang dalhin sa ospital ang anak ng veteranong aktor at dating senador na si Ramon Revilla Sr. Maswerte namang nabuhay ang kasintahan ni Ramjen na si Janelle Manahan na kasama ng binata ng gabing maganap ang krimen. Bilang nakatatandang kapatid sa ama ni Ramjen, nagsilbing tinig ng nagluluksang pamilya si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Kailangan talaga masolve itong kaso na to at all costs. Justice for Ramjen. Pero sa gitna ng kanilang pagluluksa, idinawit ng mga testigo ang 2 kapatid ni Ramjen na sina Ramon Joseph o RJ at Ramona Bautista bilang mga mastermind umano sa naganap na krimen. Kalaunan, idinawit na rin ng mga saksi ang isa pang kapatid ni Ram na si Gail. Parang naiinggit yata ang kapatid niya kay Ramjen dahil parang siya ang paborito ng Revilla.
Kaagad na inaresto at ikinulong si RJ habang lalo namang nadiin si Ramona nang umalis ito palabas ng bansa sa gitna ng investigasyon sa kaso. I am making an appeal to the Department of Foreign Affairs to exert all legal and diplomatic efforts and to the PNP to coordinate with the Interpol to bring Ramona back to the country and face our justice system. Naging sensational pa ang paghanap sa utak ng krimen matapos mailantad sa publiko ang mga pinagdadaanang krisis at problema ng kanilang pamilya. May anak po akong siyam. Kailangan ko naman pong bihisan. Kailangan kong pakainin. Kailangan kong dalhin sa isang maayos na lugar pag may birthday sila. Lahat po yan ay dapat kasama sa allowance na ibibigay sa amin. Pero sa totoo lang po, hindi po ito kasama. Ako'y naninindigan na walang dapat pumigil sa isinasagawang investigasyon ng pulis. Kung ang pag-iimbestiga sa kaso ng pagpatay kay Ramjen ay magtatapos sa pagkamit ng katarungan kahit sino pang tamaan, malugod itong tatanggapin ng aming pamilya. Tila himala namang nakaligtas ang veteranang aktres na si Pilar Pilapil matapos siyang paulit-ulit na saksakin ng mga hinihinalang miyembro ng carjacking syndicate noong April 14 sa Marikina City. Nagtamo ng 7 sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ng aktres bago siya iniwan sa isang madamong lugar sa Antipolo City. Trahedya rin ang sinapit ng pamilya ng international singing sensation na si Charis Pempenco. Last October 31, napatay sa saksak ang ama niyang si Ricky Pempenco habang nakikipag-inuman sa San Pedro, Laguna. Naging emosyonal si Charis sa kanyang pagluluksa. She told me na my dad was stabbed to death and I was like, sinabi ko lang kagabi na nabanggit ko lang siya kagabi. So, hindi ko alam na nagpaparamdam na pala siya that time. And kusa namang sumuko ang suspect sa pagpatay ng kanyang ama. Hindi naman mainitin talaga ulo ko eh. Kagaya nga na sinasabi ko, biglaan. Kaya walang init na ulong naganap. Hindi ko alam na lasing siya noon. Na kung nakalasing siya o hindi. Hindi naman nakaligtas sa pambabatikos ang TV host na si Willie Revillame matapos punahin ng ilang manonood ang March 12 episode ng kanyang game show. Naging viral o kumalat kasi sa mga social networking site ang video kung saan makikitang nagsasayaw ang isang 10 taong gulang na contestant. Maituturing daw na kaso ng exploitation ang ginawa ni Willie sa bata. Kasunod dito, nagmungkahi ang ilang grupo na i-boycott ang mga produkto o kumpanyang sumusuporta sa programa ni Willie. 17 days later, nag-issue ng public apology ang TV host at ang TV network kung saan umiere ang kanilang game show. Nagsagawa ng investigasyon ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB tungkol sa reklamo. At pagkatapos ng halos 2 buwan, ibinaba ng pamunuan ng MTRCB ang kanilang hatol. 1 buwang suspensyon sa programa ni Revillame. Naging mainit na paksa rin ang mga umano'y pagkakalabuan sa relasyon ng ilang showbiz couples. Pinagpiestahan ng publiko ang napaulat na paghihiwalay raw ng mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Yung pera ko, nagpasok po ako di ba ng pera? Nagpasok po ako ng pera? Pinagdudahang may matinding problema ang mag-asawa matapos ang insidente sa isang bangko noong October 25. Yung pera ko nawawala, di binibigay. Na span of 5 minutes na nandun, biglang nawala. Ayaw ibigay ng branch manager nila. Nagtatago. Sa joint statement ng dalawa na inilabas sa media, itinanggi nila ang mga naglabasang espekulasyon. Normal lang daw na magkaroon minsan ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-asawa, pero matimbang pa rin daw ang kapakanan ng mga anak nila. November 27 nang aminin ng anak ng megastar Sharon Cuneta na si Casey Concepcion ang breakup nila ng aktor na si Piolo Pascual. Tumagal din ng 1 taon ang relasyon ng dalawa. Naging top trending topic worldwide sa Twitter ang ex-sweethearts dahil sa makahulugang mga pahayag ng actress TV host. Life goes on. Let's move forward and forget about the past.
Naging mainit na usapin rin ang breakup ng TV host DJ na si Mo Twister at ng young actress na si Rian Ramos. Last December 6, dumulog sa Muntinlupa City Regional Trial Court ang kampo ng aktres. Hiniling ni Rian sa korte na mag-issue ng protection order laban sa dating kasintahan. Alinsunod na rin ito sa itinakda ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Patuloy pa rin daw kasi ang ginagawang verbal, emotional at psychological abuse ng TV host laban kay Rian at sa kanyang pamilya. Sa gitna ng kinasasangkutang kontrobersiya, nagpasya si Rian na pansamantalang magbakasyon habang nagtungo naman ng Amerika si DJ Mo. Naging sentro din ng usap-usapan ng di umano'y lamat sa pagsasama ng mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao. Kasunod na rin ito ng pagkakaugnay ng pangalan ng People's Champ sa ibang babae. Nagkaroon muna ng dare o hamon si Jinky sa sino mang makapagpapatunay na may ibang kinakasama ang pambansang kamao. Never nagsalita ang mag-asawa hinggil sa isyong ngunit nanindigan silang maayos ang kanilang pagsasama. Okay na kayo? Wala nang problema? Okay naman. Sa awa ng Panginoon. Jinky, ikaw, for your side naman. Okay ba kayo? Tapos na ba yung unos? Tapos na yung mga pagsubok? Okay naman. Wala namang problema. For a pageant-crazy nation na tulad ng Pilipinas, maituturing na maswerteng taon ang 2011. Pasok ang ating mga kandidata sa tinatawag na Grand Slam beauty pageants. Last September 12, nagningning ang ganda at talino ng UP Architecture graduate at board top-notcher na si Shamsi Supsop sa Miss Universe pageant na ginanap sa Sao Paulo, Brazil. Hinirang si Shamsi bilang ika-4 na pinakamagandang kandidata, habang si Miss Angola na si Leila Lopez naman ang kinoronahang bagong Miss Universe. Wagi rin sa 2011 Miss World pageant na ginanap sa London last November 6 ang modelong si Gwendolyn Rue. Kinoronahan ng 5'11" half Filipina, half French bilang first princess sa kompetisyong nilahukan ng 122 dilag mula sa iba't ibang panig ng mundo. Samantala, pasok rin sa top 15 ng Miss International pageant sa China ang kandidata ng Pilipinas na si Diane Nesho. Siya rin ang nag-uwi ng special award na Miss Internet Popularity. Dito naman sa Pilipinas, wagi bilang Miss Earth Air si Athena May Imperial sa ginanap na Miss Earth pageant noong December 3. Ang sunod-sunod na tagumpay raw ng mga Filipina beauty queen ang hudyat ng muling pag-angat ng gandang Pinay sa buong mundo. Hindi man kasing bongga ng royal wedding ni na Prince William at Kate Middleton ng Britanya, 3 showbiz weddings naman ang nagpakilig sa mga Pinoy fans nitong 2011. 2 beses ikinasal ang magkasintahan na Mark Escueta at Jolina Magdangal. Una ang pribadong Catholic wedding last November 19 sa Tagaytay City. Sumunod naman silang nagpalitan ng kani-kaniyang I do's sa isa pang pribadong Christian wedding noong November 21. And to be united with Jolina as long as you both shall live, I do. Pangako ko sa'yo na lagi lang akong nandito. Kampi tayo. Kampi tayo sa lahat ng bagay. Isang linggo naman pagkatapos ng kasalang Jolina at Mark, humarap sa altar ang R&B princess na si Kyla at ang basketball player na si Rich Alvarez. Naganap ang pag-iisang dibdib ng dalawa pagkatapos ng 6 na taon nilang pagiging magkasintahan. With you, I always feel like I'm in a good place. You provide a safe place for me. Simple at pribado naman ang naging kasal ng TV host na si Pia Guanyo sa negosyanteng si Steve Mago noong October 1, pagkatapos maging engaged ng dalawa noong nakaraang Mayo. Mas masarap pala ang lahat kapag
Talagang may blessing ka na May ligahan. May blessing na. Mas masarap lahat. Ilang celebrities din ang biniyayaan ng baby sa taong ito. April 17 ang kumpirmahin ng mag-asawang Ogie Alcacid at Regine Velasquez ang nooy 2 buwang pagdadalang tao ng Songbird. Alam po namin na marami na kayong nadidinig, pero syempre maganda din na sa amin mismo manggaling kung ano na talaga nangyayari. Totoo po na Ogie and I are going to have a baby. At exactly 7:47 p.m. noong November 8, isinilang ni Regine si baby Nathaniel James or Nate, ang una nilang supling ni Ogie. Samantala, matapang namang hinarap ng young actress na si Andy Eigenman ang pagiging single parent nito. Last November 23, isinilang ni Andy si baby Adriana Gabriel. Matapos ang 8 taong pananatili sa Amerika, bumalik sa bansa ang nag-iisang superstar na si Miss Nora Honor noong Agosto. Tuwang-tuwa ang mga Noranian sa pagbabalik ni Ate Guy. Pero nahaluan ng kontrobersiya ang comeback ng superstar nang lumabas sa isang magazine ang larawan niyang may hawak na yosi. Hindi raw kasi magandang imahe ang ipinapakita nito sa publiko. Naging saksi rin ang mundo ng showbiz sa malungkot na pagpanaw ng ilang kasamahan sa industriya. Well, I'm sure this year, marami na naman tayong mga kababayan na araw-araw updated sa latest showbiz happenings, Isa. Sigurado yan, Jessica, may hiwalayan, bangayan, okrayan, kasalan, at kung ano-ano pang pag-uusapan. Well, that's entertainment. Maraming salamat, Iza Calzado. Kung naging makulay ang mundo ng showbiz, noong nakaraang taon naman, naging masigla ang sports sa ating bansa. Ang kwento ng mga Pilipinong atleta susunod nating babalikan sa State of the Nation 2011, GMA News TV's Year-End Report. Pinakauna na sa listahan ng mga Pinoy na nagbigay karangalan sa ating bansa, ang 8th Division World Boxing Champion na si Manny Pacman Pacquiao. Nakagol naman sa puso ng Pinoy fans ang larong football. Every day in Antarctica is extreme cold yung masasagupa mo. Matinding lamig. At pag sumama ang panahon doon, yung katabatic wind doon sa plateau ng Antarctica umaabot ng mga 170 miles per hour. Mabigat na kargamento. 100 pounds each siguro yung kailangan namin. Subaybayan ang pakikipagsapalaran ni Ronnie Garduse sa Antarctica. Mapapanood lang sa GMA at News TV. Buhol-buhol ang trafiko sa kahabaan ng EDSA Signal mula number 3 sa Metro Manila, suspended na Tinupong sunog ang mga bahay sa Malabon daong alas 10 Naging ng gabi. mainit ang diskusyon sa Kongreso kanina. Ikinagutos sa Malacanang agarang pagpapatupad ng Oras-oras may nangyayari. Oras-oras mo rin malalaman. Walang balitang palalampasin. Oras-oras, araw-araw, mga balitang di makapaghintay. Agad ibibigay ng News TV Live. Mapapanood araw-araw sa GMA News TV Channel 11. Ito ang mundo nilang hindi nakikita ng publiko. Inilibot kami ni Senator Angara sa kanyang farm dito sa Baler. Kita nyo naman ang dating presidente. Groovy! Ang kanilang bahay at pribadong buhay. Are you now single? No. The pictures of your wife are still in this house. Mas importante naman sa bata.
you met a man who now is your husband. Hands-on mommy siya pagdating sa kambal na anak. At talagang, yung nagsasayaw kayong dalawa ni Mrs. Atienza. Papasukin ni Mel Tiangco. How did you handle the chismis about Miss Baby Arenas? Who is she? I cannot tell you. Okay, alright. Sa Powerhouse, tuwing Lunes, alas 10:30 ng gabi, sa GMA News TV. Congratulations to Professor Winnie Monsod for an outstanding 2011 Most Outstanding Public Affairs Program Host. Best Talk Show. Anak TV Seal Awardee. Ipinagmamalaki ka ng GMA. Beautiful skin starts with healthy skin with new Celatec Dermoscience by Unilab, the trusted healthcare provider. With 6 skincare lines for different skin conditions. New Celatec Dermoscience. In 2012, I'll spend more time with my kids. I will make better decisions. I will call my friends more often. Creme Top wants to know, what will you change for the better? Creme Top, the creamier, the better. I will save 20% of my paycheck. I will listen to her more often. I will inspire others to exercise. Creme Top wants to know, what will you change for the better? Creme Top, the creamier, the better. I have co-created with Sunsilk a new range with breakthrough straight lock technology that keeps hair straighter as it dries. So hair stays beautifully straight and incredibly aligned. New Sunsilk Expert Perfect Straight by Yuko Yamashita. Ang pagiging ina at pagiging aktres, hindi nagkakalayo. Merong aksyon. Meron ding romance. Puro paborito ang kinakain. Paano na ang nutrisyon niya? Ang bagong katuwang ko, Lactome. May mga essential nutrients from the food pyramid to help make Johan be a 100% nourished kid. At ako, 100% panatag. With Lactome 3 Plus and 6 Plus, enjoy mealtimes with Winnie the Pooh. Free Disney Mealtime Buddies with every 1.6, 1.2 kilograms and 900 grams of Lactome 3 Plus and 6 Plus. Collect them all. Maring Rose, kailangan ko mag-double shift. Payagan mo naman ako mag-sideline. Bakit? Bibili ka ng bagong sapatos? O baka may sinusustentohan ka dyan, ha? Ano ka ba? Papadala kaya ako sa amin. Papa ko kasi. Ano nangyari sa papa mo? Araw-araw na lang siyang tulala, nanghihina. Naku, hindi to sakit. Mula nung nawala si Stella. Sino si Stella? Kapiling na nga ng papa ko noon pa si Stella. Habang kainitan ng rock band nila noong 1970s. Ibalik si Stella. Salamat! Mayaman na mayaman ang mapapangasawa mo. Ma'am, ano pong gusto niyo? Gothic, tribal, anime, o Pasko? Andiyan pong shape po kasi, madam. Yung kama niyo, hard or soft? Magkano ba papaload? Alis na muna ako, waitress, sideline. May uwi na si Stella! Morning, ma'am. Morning. Hello, Miss Didis. Kamusta po kayo? Padala sa Davao, please. Matatanggap po agad dito. Bilis! Hello! Salamat, anak. Masaya ang Pasko. Kasi si Papa? Si Stella, mabigat sa pusong ibinenta ito ni Papa nung kinailangan ma-ospital at papagamot si Mama. Salamat at pumayag yung nakabili na bilhin ulit namin ito para kay Papa. Rock and roll! Basketball, boxing at billiards lang halos ang sinusubaybayang sports ng mga Pilipino, sa nagdaang taon, sumipa pa itaas ang kasikatan ng football.
Nagbigay karangalan din ang koponan ng Pilipinas sa larong rugby at dragon boat racing. Masasabi na ba natin, Chino, na pwede na tayong magkaroon ng kauna-unahang Olympic gold ngayong taon? Realistically, long shot yung Olympic gold medal natin para sa papasok taon ng 2012. Pero sa mga Pilipino, kahit na sino na nangangarap, bawal naman natin kitilin yung kanilang pangarap. We can always hope and dream. Anong dalawang sports na inaasahan natin na pwede tayong pumasok sa medal round? Boxing, taekwondo. But yun pa ay napaka-competitive. Hindi automatic na porket makakapasok tayo sa medal round, makakapanalo na tayo ng medalya at makakarating tayo sa gold medal round. Realistically, long shot, but we can always dream of an Olympic gold medal. Ang sports sa Pilipinas para raw bolang pagulong-gulong. Kung minsan kasi nasa ibabaw o tugatog ng kasikatan at may pagkakataon namang nasa ilalim at nakakalimutan. Pero ngayong taon, tila nagkaroon ng kakaibang ikot ang bawat larong nilahukan ng mga Pilipinong atleta. Bukod kasi sa kanilang ipinakitang husay, game na game rin silang sinuportahan ng Pinoy fans. Pinakauna na sa listahan ng mga Pinoy na nagbigay karangalan sa ating bansa, ang 8th Division World Boxing Champion na si Manny Pacman Pacquiao. Pero sa taong ito, hindi lang sa ibabaw ng ring naging abala ang ating pambansang kamao. Ibang pound-for-pound king ang nakita ng publiko kay Manny Pacquiao bilang the congressman. I also want to thank the Filipino people. Pro-life advocate. Hindi rin iniwan ni Ninong Manny ang kanyang pag-aartista. Pero hindi naman binigo ni Pacman ang milyon-milyon niyang fans. Game na game pa rin kasi ang ating pambansa kamao. Napatunayan sa buong mundo na taglay pa rin niya ang kanyang angking galing na nag-angat sa kanya bilang undisputed pound-for-pound king sa loob ng ring. Unang laban ni Pacquiao noong nakaraang taon ang pagdidepensa sa kanyang WBO welterweight title laban sa Amerikano boksingero na si Sugar Shane Mosley noong Mayo. Marami noon ang naniwala na liyamado si Pacman sa simula pa lang ng laban, pero hindi naging kampante si Manny sa training. Lalo na't kilalang agresibo rin sa kanyang mga nakaraang sagupaan ang mas malaki si Mosley. At sa araw ng bakbakan, ipinamalas muli ni Pacman ang kanyang nagbabagang kamao para bigyan si Mosley ng isang matinding laban. We have a unanimous decision. Pagkatapos ng 12 rounds, unanimous ang desisyon ng mga hurado. Si Pacman pa rin ang kampiyon ng ring. Mas lalong lumakas tuloy ang panawagan ng boxing fans sa buong mundo para sa inaabangang pagtutuos nila ni Floyd Money Mayweather Jr. Pero hindi si Mayweather ang tumanggap ng hamon, kundi ang mortal na karibal ni Manny na si Juan Manuel Marquez, ang kinikilalang dinamita ng Mexico. Patutunayan daw ni Marquez na may ibubuga pa siya para tapusin ang mga agam-agam sa mga nakaraang pagtutuos nila ng pambansang kamao ng Pilipinas. Pero habang hinihintay ang kanilang bakbakan, naging abala ulit si Pacman sa iba't ibang bagay. Kuna knockdown ni Pacman ang maraming laban sa ring, nakagol naman sa puso ng Pinoy fans ang larong football. Sumipa ng gusto ang kasikatan ng Philippine National Football Team na Azkals. Pangalang halaw sa aso na karaniwang matatagpuan sa kalye ng Pilipinas o asong kalye. Mga mongrels o asong halo ang breed. Kinatawan nila ang bansa sa ginanap na World Cup qualifying match noong nakaraang taon. Sa ngayon nga ay naabot na nila ang FIFA rankings na 159 mula sa 195th na pwesto noong 2006. Bagamat hindi pinalad na manalo sa pinakahuli nilang laban kontra Kuwait, malaking improvement daw ito kung ikukumpara sa dating football standing natin sa buong mundo. Nakadagdag din sa paghanga ng fans ng ilang manlalaro ng Team Azkals tulad ng magkapatid na Young Husbands, ang goalkeeper na si Neil Etheridge at ang midfielder na si Chiefy Caligdong. Lahat sila pawang nagkaroon din ng endorsements at TV exposure. Naging mainit din sa mga mata ng ilang ang billboard ng naka-underwear lang na si Ali Borromeo, team captain ng Azkals. Kaya naman, pinabaklas ito kaagad ng mga otoridad. Sa kabila ng mga issue,
hindi rin maikakaila na malaki ang impluwensya ng Team Azkals para higit lalong makilala ng mga Pinoy ang larong football dito sa Pilipinas. Lalo na nang dumating sa bansa ang koponang Los Angeles Galaxy kasama ang pinakapopular nilang manlalaro na si David Beckham para sa isang friendly match. Nagtapos ang friendly game sa puntos na 6-1 pabor sa Team LA Galaxy. Pero umpisa pa lang daw ang taong ito para sa mas agresibo at mas kapanapanabik na laban ng Team Azkals sa mga susunod na taon. You know, it's been a great trip. Like I said, when we found out that we were coming to the Philippines. Ayon sa isang kasabihan, bad publicity is still publicity. Naging tulay rin kasi ang sexy billboard ng Philippine men's rugby team na Volcanoes para mas makilala sila ng publiko. Pero agaw atensyon raw kasi sa mga nagdaraang motorista sa EDSA ang billboard nila. Kaya naman naging mainit din ang pambabatikos ng ilan laban sa umunoy pagbabandera nila ng hubad na katawan. Pero pinatunayan din ng Philippine Volcanoes na seryoso sila sa larong rugby. Katunayan, nasungkit nila ang silver medal sa Asian 7 Series noong Setyembre. Tila naman ka naman sa baha ng kontrobersya ang Philippine Dragon Boat Federation team. Matapos kasi silang mag-uwi ng 5 gintong medalya at makapagdala ng bagong record sa small boat division ng World Dragon Boat Championships, hindi raw sila kinilala ng Philippine Sports Commission bilang kinatawan ng bansa sa larong Dragon Boat Race. Maladragon din na nagpakawala ng apoy ang ilang Pinoy paddlers matapos silang magpahayag ng pagkadismaya sa kawalan daw ng suporta ng gobyerno. Ipinagkaitim daw sa kanila ang dapat sana'y pabuya para sa kanilang pagkapanalo. Sa kabila ng lahat, hindi naman bumitaw ang suporta ng Pinoy basketball fans sa Philippine Basketball Team o ang Smart Gilas Pilipinas. Noong unang bahagi ng kanilang mga laban sa 2011 FIBA Asian Championships, magandang performance na ipinakita ng Philippine National Basketball Team sa paunguna ng team captain na si Chris Chu. Pero tila nabawasan daw ang kanilang gilas nang makaharap nila ang koponan mula sa bansang Jordan. Nasungkit ng Smart Gilas Pilipinas ang ika-4 na pwesto, bagay na hindi raw dapat panghinayangan. Lalo't ito na raw ang pinakamahusay na performance ng ating pambansang koponan sa loob ng 24 na taon o mahigit 2 dekada. I think overall we performed better than what most people expected, which was okay. But of course, as a team, we know what we could have achieved more. Masasabing hindi naman masigla ang pagtatapos ng taon para sa mga atletang Pilipino na lumahok sa 26th Southeast Asian Games. Sa 11 bansa kasing naglaban-laban sa SEA Games, nagtapos ang Pilipinas sa ika-6 na pwesto, bagay na sinasabing worst performance ng ating mga atleta mula pa noong taong 1978. Panahon ng araw para muling pag-aralan ang estado ng sports sa bansa, lalong-lalo na ang paraan para kapaghusay ang mga susunod na performance ng mga atletang Pilipino. Dahil kung mananatiling nangangalay ang sports program sa ating bansa, tsak na magiging mailap pa rin ang inaasam nating gintong medalya sa London Olympics na magaganap ngayong taon. Yung mga atletang inaapi dito, they are the ones that do not get their allowances. They're the ones who have to go around town and beg for food. They are the ones going around town begging for financial assistance. Let's get ready to rumble! Pero sa pinakamainit na sport event ngayong taon, ang ikatlong pagkaharap ng 2 mandirigma sa Las Vegas, Nevada, ang dinamita ng Mexico na si Juan Manuel Marquez at ang A-Division World Title holder na si Manny Pacman Pacquiao. Sino nga ba ang mag-aakala na magiging isa ito sa pinaka-kontrobersyal na laban sa karir ng isang Manny Pacquiao? Taliwas sa inakala ng marami, tumagal ng 12 rounds ang laban ng dalawa. May ilang rounds pa nga na pumasok ang mga suntok ni Marquez kay Pacquiao. Dikit ang naging bakbakan, pero sa huli, majority decision ng hurado ang naghirang kay Pacman na nagwagi sa laban. Pero kung dati, malinaw ang naging mga panalo ni Pacman, may ilang boxing analysts at fans namang hindi naging kumbinsido. Tila ibang Manny Pacquiao nga raw ang nakita nila sa huli niyang laban. Kung dati raw kasi, siya ang nagbubuklod sa minsay watak-watak nating paniniwala. Ang kontrobersyal daw niyang panalo naman, lalo namang nakalito. Give me your thoughts on how you were feeling tonight and on the fight in general. Well, it's very clear I won the fight.
May tuturing na buwelo pa lamang daw ng mga susunod pang performance ng ating mga atleta ang mga sinalihan nilang paligsahan at iniuwing karangalan nung nagdaang taon. Marami pa raw dapat abangan na sorpresa. Magaganap na kaya sa taong ito ang pinakaabangang laban ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr.? Makasungkit na kaya tayo ng mailap na gintong medalya sa Olympics? Ready? Get set? Go! Let's get ready to rumble! Nakalulungkot isipin na sa kabilangan ng tagumpay at karangalan na naiuuwi ng ilang Pilipinong atleta natin, marami pa ring atleta ang hindi naaambunan ng sapat na pondo para sana sa kanilang training. Di ba, Chino? Pero ang performance sa isang athlete o mga athletes ay hindi po na susukat lamang sa pondo. Ito ay nasusukat kung anong priority ang ibibigay natin sa kanila. Kaya sana, huwag lang natin pagtuunan ng pansin yung ating pondo, pero bigyan natin ng importansya ang sports sa taong papasok at sa mga susunod pa. Sana nga dumating ang panahon na hindi lang mga pangalang Manny Pacquiao, basketball at Azkals ang maging popular sa isipan ng mga Pilipino para naman mabigyan ng sapat na pagkakataon ang iba pa nating mga atleta. Salamat, Chino Trinidad. Magbabalik pa po ang State of the Nation 2011, GMA News TV's Year-End Report.